ang nakaraan. Yeah, you are. You're so damn sexy. How about me? Do you find me sexy? Sambit ng binata sa dalaga habang humaling pa ito. Kaya naman mas lalong ikinatuwa iyon ng dalaga at saka kinuha ang korbata ng binata at saka ito hinalikan. Sa pagkahumaling ng binata ay hindi na nito napigilan ng sarili at hinalikan na ang dalaga. Nang hilahin siya nito at saka naghalikan ng mga ito. Damang-dama nila ang init ng gabing iyon at talaga namang kapwa tinutugon na nila ang isa't isa sa bawat halik na kanilang ginagawa na para bang kinukuryente ang mga ito sa kakaibang sensasyong nararamdaman ng mga ito sa isa't isa hanggang sa lumalim na nga ang kanilang paghahalikan at naramdaman ng mga ito na parehas na kinakapos na sila ng hininga. Doon ay kumalas sila at saka nagsalita ang dalaga patungkol sa sinabi ni Eros. Hindi ka lang sexy. 'Cause you're hot too. Sambit ni Era kay Eros habang hingal na hingal ito at saka sila muling nagtitigan habang seryoso ang mga ito. Maya-maya lang ay hinilang muli ng dalaga ang binata ngunit sa kwelyo na nito. Saka ito naghalikang muli at dahan-dahang hinuhubad ang kanilang mga damit. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang mga halik na ito. Kinabukasan ay napainat ang dalaga at doon ay napagtanto nito na napakabangong amoy iyon ng bulaklak. Ngunit alam niya na hindi iyon ang gamit niyang pabango kaya naman napamulat ito at nagulat nang mapabaling sa kanyang tabi at nakita ang binata. Saka nito kinapa ang sarili at mas lalo lamang itong nagulat dahil wala itong saplot kaya naman agad itong napasigaw. Gulat na gulat ang dalaga dahil sa nadaton nitong natutulog ang binata sa kanyang tabi at sabayan pa na napansin niyang pareha silang walang saplot. Dahil nababalutan lamang sila ng makapal na kumot kaya naman ganoon na lamang tili nito na agad naman na ikinagulat ng binata. Saka siya nito tinanong at nag-aalalang napatingin sa dalaga habang ito ay nagsalita at sinabing, "Hey, what happened? Why you're screaming? Did something happen to you?" Sambit ng binata habang ito ay nag-aalalang bumaling sa dalaga at saka ito akmang hawakan na. Nang biglang hawiin ng dalaga ang kamay nito, saka ito kunot noong napatingin sa binatang si Eros at inis na inis kaya naman ganoon na lamang niya ito sa maanang tingin. Kitang-kita sa binata ang pag-aalala, ngunit hindi nito maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng dalaga, gayong mukha naman itong ayos lamang. At isa pa ay hindi niya alam kung saan nanggagaling ang inis nito, kaya naman nagtataka ito sa inaasta ng dalaga sa kanya. Samantala habang binata ay nag-iisip kung ano ang problema ay siya namang lalong ikinainis ng dalagang si Era. Saka ito umirap sa kanya at doon ay nagsalita ito at sinabing, "Tinatanong mo sa akin kung bakit ako nagsisigaw? Kung sapakin kaya kita nang maintindihan mo ang mga nangyayari sa ating kagabi, ha?" Buwisit. Sambit ng dalaga habang halatang-halata dito ang pagkainis sa binata at yamot na yamot pa ito. Kaya naman agad na napaisip ang binata sa nangyari at maging ang dalaga na ngayon ay kaharap na nito. Doon ay unti-unting natandaan ng mga ito ang mga pangyayaring ginawa nila sa loob ng silid na iyon. Kaya naman kapwa nagkatinginan sila sa isa't isa at gulat na gulat habang inire-rewind ang mga pangyayari sa kanila ng gabing iyon. Flashback. Am I sexy? Sambit ng dalaga kay Eros habang inaakit niya ito. Kasabay niyon ay agad itong kumindat sabay lip-bite pa. Kaya naman nang makita iyon ni Eros ay agad itong tinaasan at doon ay para bang naaakit siya sa dalaga at kitang-kita nito kung gaano ka-sexy ang dalaga sa ginagawa niyang iyon. Tinitigan palalo ni Eros ang dalaga hanggang sa madako ang tingin nito sa labi nito na para bang gustong-gusto nitong halikan iyon. Maya-maya pa ay tumugon si Eros at saka sinabing, "Yeah, you are.
You're so damn sexy. How about me? Do you find me sexy? Sambit ng binata sa dalaga habang humaling na humaling pa ito. Kaya naman mas lalong ikinatuwa iyon ng dalaga at saka kinuha ang korbata ng binata at saka ito hinalikan. Sa pagkahumaling ng binata ay hindi na nito napigilan ng sarili at hinalikan na ang dalaga. Nang hilahin siya nito at saka naghalikan ng mga ito. Damang-dama nila ang init ng gabing iyon at talaga namang kapwa tinutugon na nila ang isa't isa sa bawat halik na kanilang ginagawa na para bang kinukuryente ang mga ito sa kakaibang sensasyong nararamdaman ng mga ito sa isa't isa hanggang sa lumalim na nga ang kanilang paghahalikan at naramdaman ng mga ito na parehas na kinakapos na sila ng hininga. Doon ay kumalas sila at saka nagsalita ang dalaga patungkol sa sinabi ni Eros. Hindi ka lang sexy. 'Cause you're hot too. Sambit ni Era kay Eros habang hingal na hingal ito at saka sila muling nagtitigan habang seryoso ang mga ito. Maya-maya lang ay hinilang muli ng dalaga ang binata ngunit sa kwelyo na nito. Saka ito naghalikang muli at dahan-dahang hinuhubad ang kanilang mga damit. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang mga halik na ito. Kinabukasan ay napainat ang dalaga at doon ay napagtanto nito na napakabangong amoy iyon ng bulaklak. Ngunit alam niya na hindi iyon ang gamit niyang pabango kaya naman napamulat ito at nagulat nang mapabaling sa kanyang tabi at nakita ang binata. Saka nito kinapa ang sarili at mas lalo lamang itong nagulat dahil wala itong saplot kaya naman agad itong napasigaw. End of flashback. Matapos nilang maalala ang mga pangyayari, ay agad na parehas nilang kinuha ang kumot at doon ay ibinalot nila iyon at ginawang parang saplot, ngunit kulang iyon upang takpan ang sariling mga katawan ng mga ito. Saka naghila ng mga ito at doon ay inis na nag-argumento sa isa't isa, habang sila ay naghihilahan ng kumot at kapwa ayaw magpatalo. Hoy, yung kumot, huwag mo ngang hilahin ng hilahin, pati yung sakin ay hila. Sambit ni Era kay Eros habang inis itong nakatingin sa binata na ngayon ay nakikipag-argumento na sa dalaga na tila hindi ito sang-ayon sa sinasabi nito kaya naman ganoon na lamang niya ito inisin. Napangisi ang binata saka ito tumugon. And why should I? Remember, this is my house. It also means that everything in this room belongs to me. So why should I? Sambit ng binata habang nakangisi pa at inaasar ang dalaga na siya namang ikinainis nito at doon ay umirap ito sa binata sabay sabing, "Yapang talaga. Kasi hadong sayo pa to. Kailangan to ng katawan ko dahil wala akong saplot, okay?" Sambit nito habang ito ay inis na sa binata, saka hinila pa papunta sa kanya ang kumot na para bang pag-aari niya iyon. Ganoon din ang ginawa ng binata nang maramdaman niyang inaagaw ng dalaga ang kumot sa kanya at hinihila palapit sa kanya. Kaya naman agad na nagsalita at tumugon ang binata sabay sabing, "And do I look like I have anything except this blanket?" Sambit ng binata habang nakangisi at saka nito inaasar ang dalaga. Kaya naman matapos iyon ay inis na sinamaan niya ito ng tingin saka ito nagsalita at sinabing, "Ewan ko sa'yo, basta ko, kailangan ko tong blanket na to, okay?" Sambit ni Era habang unti-unting sarkastikong napapangiti kay Eros habang halata dito na naiinis siya sa ginagawa nito dahil para dito ay napaka-arrogante ng dating nito sa kanya. Kaya naman lalong lumawak ang ngisi nito at saka sinubukang muling asarin at inisin ang dalagang si Era sabay sabing, "Okay, that's totally fine with me. And if there is a chance, I might wanna strip you naked again like last night." Sambit ng binata habang nakangisi ito ng mapangakit saka kumindat kay Era.
Samantala ang dalaga naman ay inis na napatingin sa binata na mapagtanto nito ang sinabi nito. Saka ito pinamulahan kahit inis itong nakatingin sa binata. Kaya naman agad itong inis na dumampot ng kahit ano para lang ibato ito sa kanya. At saka nagsambit. Pwede ba? Huwag mo na ipaalala. Pisit ka. Sambit ng dalaga sa binatang si Eros habang inis pa itong pinagbabato ang mga unan sa binata. Kaya naman natawa ang binata sa ginawang iyon ni Era. Doon ay inihampas ni Eros ang unan kay Era. Kaya naman ganoon na lamang ang inis nito at saka ito agarang gumante hanggang sa ma-enjoy nila iyon at nagtatawanan na sila. Maya-maya pa nang hampasin ulit ni Eros ng unan si Era ay pilit itong lumalayo sa kanya. Kaya naman panay ang lapit ni Eros sa dalaga at ganoon na lamang ang gulat ng dalaga nang mabigla ito dahil akmang mahuhulog na sana ito nang saluhin siya ni Eros. Kaya naman napakapit ang dalaga sa kanya at doon ay nagkatitigan sila. Sa hindi malamang dahilan ng dalaga ay hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang nararamdaman nito sa binata at kung bakit tuwing makikita niya ito ay may kung ano sa puso niya. Samantala ay ganoon din ang nararamdaman ng binata sa kanya. Kaya naman ganoon na lang din ang tibok ng puso nito sa dalaga dahil gustong gusto ng binata ang kagandahan at maging ang personalidad ng dalaga. Sa mga sandaling iyon ay hindi maintindihan ng mga ito ang kanilang nararamdaman. Pero kung meron man silang nahanap sa isa't isa ay ito ay pagkahumaling at kahit pa hindi nila sabihin ay talagang makikita sa mga ito ang saya tuwing magkasama sila. Maya-maya pa ay hindi na nakayanan pa ni Eros ang pagkahumaling niya sa dalaga. Kaya unti-unti niyang inilapit ang mukha niya sa dalaga at kasabay nito ay ang dahan-dahang paghawak ng binata sa mukha ng dalaga at doon ay pinikit ng binata ang kanyang mga mata saka masuyong hinalikan ang dalaga na siya namang ikinagulat ng dalaga dahil sa ginawang iyon ng binata at doon ay muli silang naghalikan. Abangan, ngayong may nangyari na sa kanila, magkaaminan kaya sila? O mas lalo lamang silang mababaliw sa isa't isa? Tara at ating tunghayan sa sumunod na kabanata.